of the impeachment dyan sa Senate, the respondent, Vice President, does not have to appear. Tama. Kaya nga may mga abogado eh. May mga testigo din siya. Ba't mo ba kinukulit? Para kang... umuutos ba sa'yo na nangungulit ka? Imbis na mangulit ka, ay solve mo yung problem dyan sa sa distrito mo. Ayun, natumbok. Question, matuloy ba yung barangay elections o hindi? Ikaw na bahala. Palagay ko, alam ko na kung anong gusto ng mga kapitan. Gusto ba rin niya magkahalalan? Gusto ba rin niya matuloy? Natural. Alam pa rin niyo, merong bill ngayon sa Kongreso na alam ko tiyak papasa sa Kongreso na ipagpapaliban ang termino ng barangay captain ng eleksyon sa November 2028. Kay Colonel La Chica na ayon naman sa utos ni Vice President Sara Duterte. In terms of accountability, klaro naman po na nasa nakita natin ng mga dokumento na ang nag-prepare ay si Ms. Gina Acosta pero ina-aproba ito ng Vice Presidente. Yung pagta-transfer po nitong kapangyarihan na to, alam na po natin at very clear po doon sa naging testimonya, direct testimony sa isang kay Ms. Gina Acosta na wala po sa joint circular kung saan nagbibigay ito ng kapangyarihan sa isang security officer para siya ang gumasta at siya yung mag-implement nitong confidential funds na ito. Isa lang po. Sir, wala akong sinabi si Ma'am Gina Acosta na ginasta ang pera. Ang sinabi lang ni Gina Acosta, yung pag-release ng pera ay ando na kay Colonel La Chica. Yung kwento nyo, sobrang may dagdag ata Isasama na po sa kasong plunder dahil sa pag-recant po ba nila? Parang ganun po ba iyo? Pakpay ka niya. Well, this is feedback from the panel of investigators. They are analyzing the situation, although we know na marami po tayong kailangan i-consider dito. But for all intents and purposes, the investigators do plan to include them as part of the plunder charge dahil kung hindi sila magiging witness namin, then they are merely respondents in a crime where they delivered billions of pesos to the respondents. Hala! Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito na ho. Nako, mukhang meron matutuluyan ng kaso. Yung 4 na Marines ho, kahit ho daw nag-recant sila, ay posibleng makasuhan ng plunder. Nako, Karudi! Yan. 22 to 25 million. Eto na ho. Yung ombudsman ho, nagsalita na ho patungkol dito. Kahit ho kayo mag-recant at mag-recant, kakasuhan ho kayo mamaya sa dulo ng ating video. At syempre, eto breaking news. Utak ni Abante, paatras! Agoy. Binanatan ho ni Atty. Guanzon itong si Jobante. Meron ho siyang mensahe rito. According to the Pinoy News, Pinoy Showbiz, maya-maya ho yan. At meron hong banat itong si Bodyong, kung kilala niyo si Bodyong, meron ho siyang banat dito sa kampo nila Vice President Sara Duterte. Pero bago yan, pasalamat ho muna tayo kay Ma'am Pasita. Salamat po ng marami doon sa, alam niyo na po yun More blessing to come, Ma'am Pasita ito na, simulan na natin. Ano ba yung mga pag-uusapan natin? Pero siyempre, bago natin pasadaan lahat ng mga umaatikabong mga balita, andyan po yung join button. Pumindot ka na at sa dulo ng ating video, siyempre, yung shoutout segment natin. Hindi tayo magtatapos hanggat hindi natin nasa shoutout yung mga nagkokomento. Breaking news! Ito ang banat ni Atty. Guanzon dito kay Jobante. Utak ni Abante paatras. Atty. Guanzon, binalagbag si Abante matapos hamunin si BP Sara na dumalo sa impeachment hearing. Nako, antibay rin ang panganang mamang ito, no?
Si BP Sara pa ang hahamunin mo. Pwede ba pakiuna muna dumalo yung amo nyo, para ipaliwanag yung mali-mali-tagang, yung mga mali-malitang usapan. Yun, unang-unahin nyo, wag mo nga hamunin si BP Sara. O kaya nababalagbag ka ni Atty. Guanzon eh. Binatikos ni dating COMELEC Commissioner at abogado Atty. Rowena Guanzon si Manila Representative Jobante matapos hamunin ng mababatas si Vice President Sara Duterte sa personal na humarap sa impeachment trial. Mamumuti mata nyo, hindi dadalo si BP Sara. Yan. Itagaan nyo yan sa bato. Ito na. Bakan mo, Atty. Guanzon. Ito talaga si Abante. Ang utak, paatras. Hinahamon mo. Vice President na mag-appear at magtestigo dyan sa impeachment niya eh. Hindi ka ba abogado? Hindi nga, no? Hindi Under abogado. the rules of the impeachment dyan sa Senate, the respondent, Vice President, does not have to appear. Tama. Kaya nga may mga abogado eh. May mga testigo din siya. Ba't mo ba kinukulit? Para kang... umuutos ba sa'yo na nangungulit ka? Imbis na mangulit ka, ay solve mo yung problem dyan sa sa distrito mo. Ayun, natumbok. Flood control funds. Yan ang isolve mo. Alam mo, tingin ko dito kay Abante, takot na takot ito sa 2020. Yo! Kasi di ba, natalo na to? Takot na Di- takot ito na mag-endorse si BP Sara na Hindi nga nanalo yan, attorney. Saka ako kung tatakbo yan, hindi naman humananalo yan kay Joey Chua. Joey Uy. Hindi humananalo yan, nagawan lang ho ng kwento yan. Naipanalo lang yan. Siguro sa pakiusap na lang siguro ng mga amo nito doon sa isang milik-milik chair, nagawan ho ng kwento. Matagal na ho si Congressman Uy na naging konsehal ng Maynila sa distrito nito. Ewan ko ba bakit nagawan ho ng paraan sa lamang na 1,000 nagawan pa itong manalo. Ngayon takot na takot. Bakit? Siyempre, pag si BP Sara nag-endorso, laglag na naman ang tuka nitong mamang ito. Laglag na naman. For sure, hindi mananalo. Kung hindi mamagicin, hindi mananalo yan. Diba? Kaya ngayon, kinikilabutan na yung mga yan. Kinakabalatutan na yung mga yan. Saan sila kukuha ng boto? Gawang kwento na naman. kalaban niya, Syokot ka, no? Bante. Syokot. Kaya ka nanggugulo eh. Hayaan mo na yung impeachment court. Hindi ka kasi abogado, kaya sausaw ka ng sausaw dyan na hindi mo alam ang rules. Sa pool. Hindi ka na nga, shut up. Shut up! Nabanatan ka ni Atty. Guanzon, Yan ang sinasabi ko. Ibahin mo yung kampo ng mga Duterte at ibahin mo rin yung mga umalyado at kaalyado ngayon ng mga Duterte. Hindi ho kayo mananalo, lalo na kung bardagulan ang banat nyo. Kayo nga, napapansin namin Mr. Jobante, masyado ho kayo ng babraso. Biruin nyo, Vice President, ganyan ang gagawin nyo, hamunin nyo. Sino ka? Di ba? Hindi ka nga nanalo, tapos hamunin mo yung Vice President. Para saan? Magmanalo ka muna. Sa totoong laban, manalo ka muna. Talunin mo muna. Huwag kang hihingi ng lifeline sa mga melek-melek chair para lang manalo. Alalahanin mo, 1,000 ho ang lamang sa'yo. Amunin mo, Vice President. Ngayon, ito kinakatakot natin. Meron ho sila ditong paandar. Anak ka ng tokwa naman, Para daw ho atang may hinahain na naman at meron na naman silang nilulutong chismis. Gusto daw ho ata, pagdating sa barangay election, wala na hong eleksyon. Pwede ba yun? Huwag nyo hong kontrolin ang demokrasya. Baka kala nyo, ang tao tahimik lang ngayon.
Tahimik lang ho ngayon ang taong bayan. Pero pag ginawa nyo yung gusto nyo, walang eleksyon, nako po, Ka-Rudy. Huwag nyong babalakin. Kasi meron ho sila dito mga paandar. Humarap sila at merong tagapagsalita, si Batman. Kilala nyo ba si Batman? Ha? Ito si Batman. O hindi, ikaw na bahala. Question, Matuloy ba yung barangay elections o hindi? Ikaw na bahala. Palagay ko, alam ko na kung anong gusto ng mga kapitan. Gusto ba rin niya magkahalalan? Gusto ba rin niya matuloy? natural. Alam po rin niyo, merong bill ngayon sa Kongreso na alam ko tiyak papasa sa Kongreso na ipagpapaliban ang termino ng barangay captain ng eleksyon sa November 2028. Ito yung sinasabi natin. Huwag ho kayong maniwala sa 2028. Baka mamaya planchado na ho yan. Baka mamaya plancha na nila yan. Pagdating ho ng November o bago mag-November, kasi November ho ata ang eleksyon ng barangay. May mga pahapyaw pa ito eh. Ayun na ng diretso na wala, kontrolado namin, walang eleksyon. Namin nyo pang paandar dyan. Di ba? Yan ang kagustuhan nila kasi pilit nilang kinukuha itong mga barangay official para sa paghahanda. Tutulungan nila na walang eleksyon. Kukunin nila yung simpatya. Makakatulong, kala mo makakatulong sa eleksyon nyo yan? Hindi. Galito ang sambayan ng Pilipino sa magnanakaw. Di ba? Asikasuhin nyo muna yung binaha bago ho kayo magpaandar na walang eleksyon. Asikasuhin nyo muna yung mga nasalanta ng pagbaha bago ho kayo mag-announce ng mga ganyang bagay. Hindi ko lang alam kung matagal na ito, na kwentong ito, o bago lang nilang nilabas yung ganyang istorya. Bakit hindi mo pwedeng, bakit gusto nyong maawat ang eleksyon? Di ba? Bakit gusto nyong baliin na naman ang demokrasya? Di ba? Gumagawa na naman kayo ng istorya nyo eh. At gagawing 5-year term ang term ng barangay captain. Nagpalakpakan na kayo. Bill pa lang yun. Pero Kita nyo, meron na kagad sila, bill pa lang. Baka daw madaliin yung bill na yan. Huwag nyong baluktutin, huwag nyong palitan kung ano yung nasa konstitusyon. Mahirap po yan. Di ba? para bagang may katwiran naman yung panukala. Kaya tingin ko papak sa Kongreso at sa Senado. Bakit di ka? Ano yung katwiran yan? Meron 30 billion na pwedeng masave ang ating pamahalaan. Yun naman pala. Ako, sabi ni Aling Ledesma, ganito lang ang pananaw niya. Bakit nasabi ng mama? Kung sakaling umubra itong panukala nila na wala hong eleksyon sa 2028 ang barangay, 30 billion. Wow, paldo. Na naman? Paldo na naman? 30 billion eh. Sino maghahati-hati niyan? Diba? Alam na this. Pero ang katanungan dito, meron bang pondo para sa barangay election? Isang malaking question. Baka siguro isang way na lang nila, sabihin natin, oy, walang eleksyon. Tuwan-tuwa naman yung nakaupo ng mga barangay chairman. Oy, walang eleksyon. 5 years na naman ako dito. Kaya pala walang eleksyon, sabi ni Aling Ledesma, baka wala hong pondo para ponduhan yung COMELEC para dito sa barangay election. Baka napaldo na. Kaya ipopospone at gagawa ng bagong bill. Ipapasa daw sa Congress, pati sa Senado. Papayag ho ba yung mga kalaban ng nakaupo ngayon? Matagal na ho nilang iniintay yan eh. Di ba? Na ano na nga yan? Na-extend na nga yan. Di ba? Tama. Ito na naman. Ipaandar sila. Totoo ba? Totoo ba ito? Para ipagpaliban yung barangay elections. At yung 30 billion na yan ay pwedeng gamitin natin para sa pagtulong sa mga local government units din. Nako! Nabibingi na ho kami sa mga pamimigay sa local government. Kami ho'y bingin-bingi na.
wala ho kami na babalitaan na natulungan yung mga kababayan natin. Tigilan nyo yung mga drama nyo na yan, hindi ho maganda. Gamitin nyo yung kung ano yung nakalagay sa batas. Magbotohan kung sino yung dapat iboto. Kasi paano kung wala naman palang nagagawa yung chairman nila? Puro pangungurakot na mga kakampi ng mga durobo. Di paldo na naman. Di ba? Ganon ho yun. Simplihan na lang natin. Kaya ayaw nila magkaroon ng eleksyon. Walang pondong ibibigay sa COMELEC para sa barangay election o wala talagang pondo. O peperahin yung pondo. Ganon lang yun. Apakasimple. Dito tayo. Naku, ito na. Kawawa ho itong Kawawa ho itong apat doon sa 18 Marines. Makakasuhan ho pala kayo. Sayang ang 20 million, sayang ang 25 million. Kung kakasuhan lang din, plunder, no bail. Wala akong bail. Buti pa yung 14, yung 10 nakulong, na-bail na ni Atty. Baligod. Ito, pag nakasuhan ng plunder, no bail. Aray mo. Yung apat ho na Marines. Kayo ho ang hot seat ngayon dito. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nagpapaniwala kayo. Nagpapaniwala ho kasi kayo eh. Ngayon, sino ngayon kawawa dito? Kahit daw ho, bumalik uli kayo, kila Atty. Baligod, hindi pa rin daw ho kayo ligtas. Oo, talaga hong kakasuhan at kakasuhan daw kayo ng ombudsman. Pero maya-maya yan kaya tapusin yung video natin hanggang sa dulo. Ngayon, yung paandar nila, kasi pinapakalat ho, di ba? Pinapakalat nila na itong si BP Sara ay lumuhod daw ho at humihingi ng closed door meeting. Ngayon, ay pinaliwanag na ho ito ni Clara. Buti naman hindi ka nagsinalong sa part na yan. Pinaliwanag ho niya na wala ho daw ganyang balita na natatanggap na meron daw si BP Sara na pumunta, gusto makipag-close door meeting. Yung mga bulager nila, yan yung mahilig magpakalat ng mga fake news. Sino-sino yan? Isang grupo yan. Pag nakita niyo, sabay-sabay yan naka-live. Sabay-sabay talaga. Pag nakita nyo, live na. Puro Duterte ang tinitira. Puro kay BP Sara. Ang papangit pa nga ng mga title nila eh. Kasing papangit nila eh. Lalo na yung mga pango dyan, pango. Kilala niyo yun? Ako, hindi ko kasi makakilala yun. Pero anyway, ito. Alamin natin, buti na banggit mo, Auntie Clara, na walang ganun. Kasi kung sasabihin mo na may ganun, fake news talaga, fake news. Ito, tinanggi na ho ni Claring na hindi ho humihingi ng closed door meeting si BP Sara para sa kalinawan lang ng lahat. At doon sa mga nagpapakalat ng mga bulager na fake news, ito, sampal sa inyo. Post saying that VP Sara was supposedly asking for a private meeting with the President. What can you tell us about this? Wala po tayong makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron niyang ganyang kaganapan. So, sa ngayon ay wala tayong makukumpirma. Sapal-pal na. Yung mga tao, ni Balulong, ni Ngagba, yung bulager, yung sabay-sabay nagla-live, kala mo maaagawan ng mga viewers. Ngayon, yung tagapagsalita na under, sapal-pal kayo. Wala na kayong ipi-fake news, meron pa. May ipi-fake news pa kayo? Wala na. Paggawa kayo ng istorya nyo, na kayo ng tokwa kayo. Dito tayo. Ito yung exciting part. Ito yung pinakamagandang pag-usapan. Sinabi dito, mapunta tayo dito sa usapin usapin sa impeachment. Kasi bumanat na yung mga kampo ng prosecution patungkol dito sa bakit daw, kini-question nila bakit daw sa utos ni BP Sara, itong si security officer na si Colonel Lachica, pinayagan daw kunin ng pera, wala kayong pakialam.
unang-una, hindi nyo ho pondo yan. Pangalawa, hindi nyo saklaw kung anuman meron ang OBP, anuman ang utos ng Vice President, dahil hindi ho kayo nagtatrabaho sa pangalawang Pangulo. Ang ginagawa nyo ngayon, tinatrabaho nyo para hindi makatakbo, ma-disqualify, ma-impeach, ma-convict. Yun ang ginagawa nyo. May banat ho kasi dito ang mama. Ngayon bibigyan natin ng konting komento. Sa konting komento na yon, mamaya masusupalpal ka, sabi ni Aling Ledesma. Ko lang po yung sinabi ni Kong Joel dahil mukhang all-encompassing yung kanyang naging opening remarks. No? Pero tatandaan po natin, ito si Ms. Gina Acosta ay siya po yung inatasan na dapat supposedly, according to the joint circular, ay siya yung mag-utilize, siya yung mag-release ng mga pondo na pagbibigyan o paggagamitan itong confidential funds. Klaro din po na ang sinabi po niya ay sinurrender niya o tinransfer niya yung kanyang kapangyarihan kay Colonel La Chica na ayon naman sa utos ni Vice President Sara Duterte. In terms of accountability, klaro naman po na nasa nakita natin ng mga dokumento na ang nag-prepare ay si Ms. Gina Acosta pero ina-aproba ito ng Vice Presidente. Yung pagta-transfer po nitong kapangyarihan na to alam na po natin at very clear po doon sa naging testimonya, direct testimony sa isang kay Ms. Gina Acosta na wala po sa joint circular kung saan nagbibigay ito ng kapangyarihan sa isang security officer para siya ang gumasta at siya yung mag-implement nitong confidential funds na ito. Isa lang po. Sir, wala akong sinabi si Ma'am Gina Acosta na ginasta ang pera. Ang sinabi lang ni Gina Acosta, yung pag-release ng pera ay ando na kay Colonel La Chica. Yung kwento nyo, sobrang may dagdag ata Saka wala ho kayong pakialam. 'Di ba? Hindi automatic na pananagutan ni BP Sara yung naging proseso. Ano mang oras pwede hong gawin ni BP Sara kung ano yung gusto niya at sinong taong dapat pagkatiwalaan niya. Kung kino-question nyo yung pag-release ng pera, meron ho bang paglustay na patunayan yung mga abogado nyo na ninakaw ni BP Sara ang pera? Ano kayo ng bugi? Masyado kayo atang halatang halata. Oo. Diba? Ang testimonya ni Ma'am Gina Acosta, nagsabi siya, si BP Sara ang nagbigay sa kanya ng instruction. Kaya lang nga namang hindi sundin ni Ma'am Gina Acosta si BP Sara, amo niya yun, na nakanantokwa naman, o karodi yun. Diba? Binigay siya, i-release mo yan kay Colonel La Chica, yung 125 million. Meron ba sinabi yung si Ma'am Acosta na inubos ni La Chica? Meron ba sinabi kung saan dinala yung pera? Hanggat wala ho kayo napapatunayan, hanggat wala hong D6 na bumoto para ma-impeach at ma-convict si BP Sara, lahat ng mga sinasabi nyo, pawang, sinungalingan at paniniralang kay BP Sara. Yan ang malaking katotohanan. Diba? Ano ba trabaho ni, sabi nila, ano trabaho ni La Chica? Wala ka, hindi mo pwedeng questionin kung binigyan ni ni BP Sara Duterte, sila Chica ng magandang posisyon. Wala ka sa posisyon para questionin yun. Ano ka ng tokwa nito? Security officer, ang trabaho. Wala ka na doon kung ano yung trabaho ni La Chica. Tsaka wala ho kayong pakialam kung saan ho dadalhin. Kaya nga confidential buti sana kung sinabi ni Ma'am Gina Acosta, nilustay ho yan, ganito, dito, dinala dito, wala akong sinasabing gano'n. At ito, take note wala akong pag-amin si Gina Acosta, si Ma'am Gina Acosta. Ang tinatanong ho ng prosecution, si Atty. Sipon, si Atty. Ang pangalan nun? Basta yun na yun. Kung sino, ang tanong doon, ano ho ba ang trabaho nyo? Disbursing officer. Pwede naman magbago yun pag sinabi ng Vice President Basta sinabi ng Vice President, susundin lang yan ng mga kanyang mga empleyado. Di ba? Grabe, ang titibay ng mga panganito magka-question. Ano ang problema nila kay Gina Acosta? Sinisilip nila, bakit pinaubaya mo kay La Chica yung pera? Wala ka nang pakialam, sabi ni BP Sara yun alangan ang bigay sa inyo, sino ba kayo? Diba? Sabi ni BP Sara, dali mo yan kay La Chica. Bigay mo yan.
Tapos ang trabaho ni Ma'am Gina. Hanapan na naman nila yung ng kwento sila chika dito. 'Di ba? Kaya nakakaawa itong mga ito. Ito na ang iniintay nyo. Ito na talaga. Magandang pag-usapan. Ito na yung sinasabi natin eh. Pwedeng makulong. Itong 4 na bumaligtad. Kulong! Hanggang ngayon nga, sabi nga ni Atty. Baligot, hindi pa nila natutuntun kung nasa na itong 4 eh. Di maswerte pa yung 10 nakulong. Napiyansahan at malaya. Di ba? Ang balita nga natin yung 4 na yan sinuhulan daw di umano ng tig 22 hanggang 25 million. Baka ipasuka din sa inyo yan. Oo, kasi sabi dito ng ombudsman, yung kanilang binigay na press briefing kani-kanina lang, kailangan yung managot. Hindi porkit nag-recant kayo, paniniwalaan kaagad kayo. Kung halimbawa naman bumalik kayo at bumaligtad ulit, hindi pwede. Tuloy ang kaso o panoorin nyo. Yung ibig sabihin, yung 4 na escort, isasama na po sa kasong plunder dahil sa pag-recant po ba nila? Parang ganun po ba iyo? Patay ka niya! Well, this is feedback from the panel of investigators. They are analyzing the situation, although we know na marami po tayong kailangan i-consider dito. But for all intents and purposes, the investigators do plan to include them as part of the plunder charge dahil kung hindi sila magiging witness namin, then they are merely respondents in a crime where they delivered billions of pesos to the respondents. Hala! Follow-up lang po, Ayo. According to Attorney Levy Baligot yesterday, sinabi niya na they have screenshots, recorded conversations regarding dun sa pag-alok, panunuhol for the 4 at they know the certain individuals behind dito sa pagbaliktad nitong 4. Dinibulge ba ito sa Office of the Ombudsman itong mga information po na ito ni Atty. Baligot? Opo, tinurn over po niya ang isang USB containing pictures, videos, screenshots, and even video recordings to show na itong 4 na ito ay may konsiderasyon sa pag-recant. And if you will notice, yung lumabas po na recantation ay napaka-general yung denial. Hindi niya nirecant yung bawat punto ng affidavit nila dati. Sa pool. Ang affidavit nila dati ay napaka-detalyado. At yung recantation naman ay isang dokumento na ang nilalaman lang po ay isa, 2 pahina lang. So, that is something that we know the courts will frown upon. Kasi hindi po yan talaga, it is not an accepted practice or it is something that the courts have taken judicial notice of na marami talagang ganyan. And especially if we can show na may consideration yung pag-recant nila, then it will only bolster our position that these affidavits, yung unang affidavit, ay yung totoo talaga. Last na lang po sa akin, Iyo. What if lang naman kung malaman nila na baka mapasama sila sa kaso, bumaliktad uli sila for the second time at panindigan nila yung naunang statement nila. What will be the position of the Ombudsman? Well, of course, the Office of the Ombudsman has already taken steps to go ahead with the case kahit wala ho sila. Yun na. Nasa sa kanila ho yun. Kung gusto talaga nilang bumalik sa dati nilang affidavit, they're welcome to do so. Pero we have to prepare also for the scenario na hindi talaga sila babalik. Kaya po, pag hindi sila bumalik, talagang isasama sila sa charge ng plunder. Aray ko! Tapos na ang kwento. Yan, nasabi ko sa inyo. Paano nga yung kredibilidad nyong 4 kayo? Diba? Ginamit lang ho kayo dito. Paandar ho ito. Ha?
Parang nilagyan kayo ng pain, kinagat nyo naman. Tapos kayo ngayon ang sasalo ng problema ni Balulong dito. Oo. Dahil kayo ho ang makakasuhan dito, sabi sa video. 'Di ba? Yan ang mahirap. Ayan ang mahirap ipaliwanag ngayon. Napakahirap ngayon. Sino ngayon tutulong sa inyo? Kung sama kayo ngayon dyan, 4 plus yung amo nyo, kung sino man yung sinasabi ni Atty. Baligod na merong nanunuhol. Merong suhulan na nangyari dito sa 4 na nag-recant. So ang hirap kasi hindi na kayo witness. 'Di ba? Kalaban na rin kayo ngayon pag kinasuhan kayo. Hindi naman kayo papiyasa ni Atty. Baligod. 'Di ba? Hindi naman kayo papiyasahan dahil tinaydor nyo nga yung samahan ng 18 months. Alam ka namang papiyasahan pa kayo. Sino maniniwala ngayon sa inyo? Paliwanag nyo nga yan. Paano nyo ngayon papaniwalain na naman ang milyong-milyong Pilipino na naniniwala doon sa 14 Marines? Kung babaligtad kayo ulit, ganon? Papaniwalaan kayo? Siniraon nyo lang yung sarili nyo. At siniloloko nyo lang yung sarili nyo. Ngayon, tingnan nyo, kakasuhan kayo. Mag-recant man kayo, pabalik uli. Kung hindi man, tuloy ang kaso. Ayun ang kasasabi lang dito. Ngayon, tuloy ang laban. Nakapost na ho. Pinost na ho ni Bibi Sara. Ito, nakakatuwa dito. Itong Tumblr na ito, ito ho, ang masaya. Ayan o. Breaking news, walang atrasan, tuloy ang laban. Duterte, 2028 sticker draw. Attention as BP Sara, presidential bid gain momentum. Oo, nakita natin yan dito sa post ni Pinoy Showbiz. Ayon sa kanya, a recent photo of Vice President Sara Duterte dining at restaurant has sparked, kita nyo, discussion on social media after netizen notice a simple sticker on water bottle placed on her table, the sticker which read Duterte 2028. Isang patunay na wala hong atrasan. Tuloy ho ang laban. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ay maglalambing. Huwag niyong kalimutan like, share yung video natin. At kung nasihan ka sa ating komentaryo at for today's video, andyan lang po yung yung comment section sa baba. Mag-comment ho kayo kung nagustuhan nyo. Kung hindi nyo nagustuhan, mag-comment hindi kayo. At ako ay magpapasalamat kay Ma'am Pasita. Ma'am, thank you Ang bait-bait mo More blessing to come sa inyong pamilya Oo. Salamat po Ma'am Pasita. At ito, shoutout segment tayo shoutout kay Ma'am Pasita, kay Ma'am Charis, special mention kayo At dito kay Ma'am Manusan, Ma'am Malu, Survivor, Mixed Vlog, shoutout po sa inyo. Adrian Panganiban, shoutout po sa iyo. Nagi, 8010, shoutout po. Limpak, shoutout. Papa Doy, Taxeries, Taxeyeres, Reyes, shoutout po sa iyo. Papa Jot, Papa Jot Taxeries pala siya. Kickskal Vlog, shoutout po sa iyo, Ma'am Rina Esguera. Samboa Hermosa, Sambuanga Hermosa, shoutout po. Ma'am Teresita Yambot, Roberta Meha, Felicita Cianes, Vicky Pagura, Vince Recero, shoutout po sa iyo. Ice Cube, shoutout po. Papa Doy, Taxeries again. Ice Cubes again. Glenn Fair Pelegre, shoutout po sa iyo. Roger Montejo, Chris De Joseph Donya, Lorenzo Javier, shoutout po sa iyo. Malu Morado, Felicita Llanes, Nestor Cañeles, Ruth Madukandak, shoutout po sa iyo. Willie Molina, Roms, shoutout po sa iyo. Isabelita Villones, Big Sama, Esmeral Blay, shoutout po sa iyo. Buroy, shoutout po sa iyo. Jose Lubas, Aileen Barcena,
Kiming Ming, shoutout po sa iyo. Jocelyn Rehis, Julian Esguesar Jr. Esgues Jr. Jocelyn Rehis again. Eleanor Perez, shoutout po sa iyo. Randy Crispino. Ayan, si John John Galdrod. Si ma'am, hindi ko mabigkas talaga ma'am yung ano nyo eh. Si ma'am John Galdrod 4434. Romel Enoch, shoutout po sa iyo. Wilson Abayon, Ponchi Sayon, Joseph Borodiano, Lee Conchada, shoutout po. Ainakawa, Elnera Dadula, shoutout po sa iyo. Joseph Bomediano, G. Kalinog, shoutout po. Oliver Mondres, shoutout po sa iyo, Sir Edwin Naros. Kids Cute 2025, shoutout po sa iyo. Willie Jerus, Oliver Mondres again, sir, shoutout po sa iyo, sir. Jonathan Mendoza, Arman Villanueva, shoutout po. Marites Bisana, Rolando Dilanglen, shoutout po sa iyo. Mariano Clapano, Raul Bautista, Marjorie Fonturon, shoutout po sa iyo. Musig Regano, Oliver Mondes again, Jun Yabaw, shoutout po sa iyo. Emma Abongan, Ding Sablas, Anita Corondoy, shoutout po sa iyo. Lourdes Labata, shoutout po. Sabina Castillo 681, Mamalu Survivor Mix Vlog, shoutout po sa iyo. Torres Reggie, shoutout po sa iyo. Marites Rojas, Cesar Ubrica, Julie Pelasia, shoutout po sa iyo. Ma'am Shelma, shoutout po. Rosalie Cruz Yang, shoutout po sa iyo. Teresa Ipot Baho, shoutout po sa iyo. Elisa May, shoutout po sa iyo. Jose Farimante, shoutout po sa iyo. At Carabs, shoutout po sa iyo. Felix Monteverde, Gracita Tejada, shoutout po sa iyo, ma'am. Flor de Lisa Diaz, Anton Uba, shoutout po sa iyo. Rogelio Ocero, shoutout po. Dennis Caigo Rospe, shoutout po sa iyo. Floro Martinez, Violeta Senadal, Risa, Rosita Nuwas, Randy Albay. Yan, kung umabot ka sa shoutout segment natin. Ako naman ho ay maglalambing. Please like, share nyo yung video natin. Hanggang sa muli. Bye-bye!